Magandang araw po. Ang topic natin, design of concrete retaining wall. Ang example natin is L shape. Marami nag-request nito. Gusto raw nilang magkaroon ng presentation or calculation for building permit. So kung gagawa kayo ng design, mas maganda kung meron kayong i-type na lang ninyo para presentable yung calculation. But in this video, pakikita muna natin yung analysis. Hindi muna tayo magsasize ng bakal. Kasi mas importante, ma-check natin kung stable siya against overturning and sliding. But ang interesting dito sa video na gagawin natin, papakita ko, dalawang analysis. Yung isa, due to soil pressure, yun yung unang portion. Yung pangalawang portion, papakita natin due to earthquake. So, samahan po ninyo ako, no, at explain natin one by one. Dito sa drawing, ang analysis ko is 3 meter high, yung stem. And then yung base, maglagay muna tayo ng 2 meters. Ganyan palagi, ano, gagawa tayo ng assumption for structure, retaining wall, para magkaroon tayo ng weight. Kasi kailangan natin ng dead load para makompute natin siya against overturning. So, makikita natin dito sa drawing, ano, meron ako dito yung kulay green, may slope. Pagdating sa analysis ng overturning. Kung kukumpute natin ang pressure dito sa side, sa active side, kailangan natin makompute yung height, natural. And then, i-multiply natin sa unit weight ng lupa. Makukuha natin yung active soil pressure. But in normal calculation, sa analysis, meron dapat ditong passive force na kukontra. Ano po? Pero, ine-neglect natin sa analysis. Bakit? Dahil sloping siya. Sinasabi natin yung remaining, let's say sabi natin 1 meter yung layo niya. Kung 1:1 ang slope, naghukay tayo ng 1 meter para doon sa foundation. Natural, yung magiging setback natin mula rito sa nearest edge ng sloping ground is 1 meter. Pero triangular siya. Kaya ang ginagawa ko rito, pag sloping ground, nineneglect ko yung passive pressure. Active pressure lang. Ang mag-counterweight sa kanya, yung weight ng structure plus yung fill. Yung fill nasa tapat ng base. So, tuloy natin, ano? Ang binigay ko is criteria, factor of safety for sliding is 1.75. Sa overturning is 2. Soil is 15 kN per cubic meter. Unit weight of concrete is 25 kN per cubic meter. Ibinigay ko na rin dito yung SBC. Nilagay ko na rin as 150 kPa. Criteria for coefficient. Ito, reduction factor to para do sa active pressure. Meron tayong binigay dito na CA equals 1 minus sin P divided by 1 plus sin P. So, pag in-apply natin yung angle of repose, yung angle of repose is 30 degrees, apply natin doon, makukuha natin is 0.333. Reduction factor para doon sa active soil pressure. Bakit nagkakaroon ng reduction factor? Nilalagyan natin ng reduction factor. Dahil mayroong resistance sa shearing ang lupa. Coefficient factor for sliding is 0.35 dead load. Alin yung dead load na yun? Yung total weight ng structure, ng L-shape na retaining wall, plus yung fill sa ibabaw. Nasa NSCP to, pakita ko sa inyo. Ito, no? Ang ginamit natin ito, 0.35. Sabi ron, coefficient. Coefficient to multiplied by dead load. Ngayon, tuloy natin. Kailangan masatisfy niya to yung factor of safety against overturning and sliding. Yung dalawang item na yan. So, ito nga yung criteria natin. So, tuloy natin yung calculation. Ilagay ko rito yung size ng assumption muna natin. Preliminary size is 250 millimeter thick yung stem. Doon sa base, 300 millimeter thick yung base. Ang length niya is 2 meters. Actual soil pressure, PA. Kung nakita nyo yung drawing, ano, ito yung L-shape na retaining wall. Meron tayong tambak sa ibabaw. Kukompute natin yung active pressure. Ito yung formula, 1/2 unit weight of soil, yung 15 kN per cubic meter, multiply by height square, ano? Multiply by CA, yung 0.33, multiply by 1 meter strip. Nakuha ko is 22.47. Yan yung concentrated force, active pressure, brought about by soil, ano? Soil weight, soil pressure. Weight of retaining wall, ito yung susunod. Plus above fill. Pagsasamahin natin yon, ang nakuha ko is 113 kN. Pinagsama ko. May calculation siya, no? Independent. Pakibasa nyo lang po. No? Retaining wall, yung isa yung fill. Ginamit natin yung unit weight ng concrete, yung 25, para sa retaining wall.
And then yung 15 kilonewton per cubic meter para sa dead load ng lupa na nakatambak doon sa ibabaw. Pinagsama ko, no? Nakuha natin is 113. Check natin sa stability against overturning. Ito yung sinasabi ko. Check natin, no? Yung against overturning is 2, yung criteria. Yung binanggit ko kanina. Sa sliding naman is 1.75. Dito makita natin RM over OT or overturning moment. Meron ulit ako drawing dito. Ito yung diagram. Kung ito yung retaining wall natin, 113. Ito yun, no? Total weight, combined weight ng concrete at saka ng lupa, 113. But kailangan natin makuha yung X-bar mula rito sa side, outer side ng retaining wall hanggang doon sa center ng 113. X-bar equals 1.54 X-bar. And then yung active pressure na 22.47. Ito, ang Y-bar naman niya is 1/3 ng height. Kung ang height is 3 meters, 1/3 nito is 1 meter. 3/3. So, in-apply natin dito. RM, ito yung criteria. Divide by OT or overturning moment. 113 times 1.54. Ito, X-bar. Divide by 22.47 multiplied by 1. Yung Y-bar. Nakuha ko ay 7.74. Far more greater than 2. Meaning safe siya against overturning. Sliding, actually sliding is 22.47. Ito yung PA. Divide natin siya ng, gagamitin natin, coefficient of factor for sliding is 113, yung dead load, yung pinakita sa NSCP, times 0.35. Divide by 22.47. Ito yung actual. Ito yung resistance sa sliding, divide by actual sliding. That gives us 1.76. So, nasa boundary siya. Halos magkalapit. Malaki lang ng konti. 1.76, but it is also greater than 1.75. Kaya nasabi natin na safe. So, both overturning and sliding satisfies the requirement. Meaning safe yung assumption natin na preliminary size ng retaining wall. Yun yung para doon sa soil pressure. Yung ginamit natin ay sa soil pressure. But kailangan natin ma-check yung sinabi ko kanina. I-check natin sa ground motion or yung earthquake. So dito makikita natin, no? Sabi ko, earthquake load. Gagamitin natin yung weight ng lupa. Palaging ganyan, no? Pag yung dynamic analysis. But kailangan natin ma-compute yung base. Ano napansin niyo rito? Inverted. Sabi ko, inverted triangle. Bakit naging inverted triangle? Dahil yung acceleration ng lupa, gagamitin natin yung total weight ng lupa base sa acceleration, sa local acceleration. Kung makita niyo, no, sabi ko rito 1.91 H in kilopascal. Saan ang galing yan? Meron akong side calculation dito sa baba, yung red font. Sabi ko soil mass. Ibinalik natin sa soil mass. Bakit ko binalik? Kasi ang 15 kilonewton per cubic meter, ginagamit lang natin yan pag kinocompute natin yung total weight. Okay po? Kinocompute natin yung total weight. But kung ang application ng weight ng soil is due to acceleration or yung motion, horizontal motion, gagamitin natin acceleration localized doon sa area. So, ibinalik ko muna siya sa basic. Dinivide ko ng 9.81, yung 15 kilonewton per cubic meter by 9.81. Ang nakuha ko, 1.53 kilogram. Take note, ano po? Kilogram per cubic meter. Kasi kailangan natin i-apply yung acceleration local sa Philippines which is 2.5 meter per second square. Papakita ko sa inyo. Kung nakikita ninyo, no? Sabi rito 2.5, ayun, no? Kung dito sa side nakalagay dito, effective is peak acceleration. Yung line na yon sa ibabaw. If this is 2, yung 3, nasa gitna siya, 2.5 meter per second square. Yan ang spectral acceleration na ini-specify ng code para sa Pilipinas. So, ito yung application. Ginamit natin, no? 2.5. Design PEQ, yung pinakita ko rin, ano? Equals 1/2. Ganun pa rin yung base. Mass, unit weight or mass weight ng soil multiply by 2.5 meter per second square. Para maging kilonewton per cubic meter. Again, hindi natin kailangan maging 9.81 dahil horizontal yung application. Multiply by H para makuha natin yung pressure. Equals 1.91 H. Ito kasi varies yung H kung ano yung height. But in this example, na pakikita ko 3 meters.
i-apply natin. But ito na, no, in-apply natin yung acceleration, peak acceleration, 1.918 kPa. Inverted triangle, yung PEQ. Ngayon, tuloy natin dito sa taas. 3 meters by 2 meters. 1.91. Ito yun, ano, PEQ equals 1.91 multiplied by 3. Yung height, times 3 again, para makuha natin yung concentrated force. Then 1 times 1, yung 1 meter strip. And that gives us 17.21 kilonewton. So, pagkatapos na, nakuha na natin yung earthquake load na 17.21. I-check uli natin. Ito, 17.21. Ito, ng stability against overturning. Parang yung procedures kanina sa soil pressure. At saka yung stability against sliding. So, makikita natin dito. 113 multiply by 1.54, kamukha nung kanina. Saan siya nagkaiba? Dito, sa earthquake load. 17.21 times 2. Dahil inverted triangle, ang lever arm niya mula rito sa base. Ano po? Ito kasi yung pivot point, yung point na yan. Doon siya may tendency mag-overturn. So ang height niya mula rito hanggang doon sa base is 2 meters. Dahil 3 meters to, 2/3 ng height dahil inverted triangle. So nakuha natin is 5. Way more than allowable overturning, which is yung criteria na to, meaning safe siya sa overturning. Stability against sliding, 113, ganun pa rin, 0.35 divide by 17.21, yung sliding niya, no, sa earthquake motion. And that is equivalent to 2.29, greater than 1.75. So, na-prove natin, chinek natin, both pressure coming from soil at saka yung earthquake motion, nakita natin parehong safe. Yung size na inassume natin na 2 meter base by 3 meter height yung field o yung height ng stem. So ang susunod na gagawin natin, gagamitin natin itong value na to, ano? Gagamitin natin para makuha natin yung moment doon sa base ng stem para ma-size natin yung rebar. Yun po yung maabangan natin, sa susunod na video, yung part 2 ng video. Pakikita natin yung complete analysis para makuha natin yung design rebars for base at saka yun sa stem. Salamat po sa panonood at kita tayo uli sa susunod. God bless.